Sinulat ni Paul ang pangalawang sulat niya sa mga Corinthians nung time na may problema siya at ilang members ng church sa Corinth. Kinakalaban ng ilang members ng church si Paul, pero pinaramdam niya sa church ang matinding kagustuhan niyang makipagkasundo sa kanila at kung gaano siya magiging masaya pag nangyari nga yun. Sa first part ng sulat, diniscuss ni Paul ang relasyon niya sa church sa Corinth. Pinaliwanag niya sa kanila kung bakit siya nagalit sa mga pang-iinsulto at pang-aaway ng church. Pero natuwa din siya kasi nakatulong yung galit niya para magsisi at magkasundo ang mga members ng church. Tapos nakiusap siya sa church na dagdagan ang ipapadalang tulong para sa mga mahihirap na Christians sa Judea. Sa mga huling chapters ng sulat, pinagtanggol ni Paul ang pagiging apostle niya laban sa ilang mga tao sa Corinth na nagsasabing sila daw ang mga tunay na apostles at hindi si Paul. Sa 2 Corinthians, tinuturo ni Paul na ang Christian life ay hindi laging madali dahil puno ito ng trials, challenges, at temptations. Pero kahit ganoon, dapat tayong manatiling faithful kay Jesus at huwag mawalan ng pag-asa. Ibinahagi ni Paul ang kanyang sariling experiences bilang apostle na siya ay dumaan sa hunger, persecution, pagod at iba't ibang hirap pero hindi siya nag-give up dahil alam niyang ang kanyang strength ay galing sa Diyos at hindi sa sarili. Kaya sinabi niya na, "When I am weak, then I am strong." Kasi doon nakikita ang power ni God sa buhay niya. Isa sa mga lessons sa 2 Corinthians ay ang importance ng trust sa Diyos. Kahit anong problem o hardship, hindi dapat tayo umasa sa sariling ability kundi sa grace ni Lord. Our duty as Christians is to live a holy life, iwasan ang sin at maging humble sa lahat ng pagkakataon. Kailangan din nating matutong mag-forgive at magpakita ng love sa iba. Kasi kung paano tayo pinatawad ng Diyos, ganoon din dapat tayong magpatawad. Sa pamamagitan nito, napapanatili nating buo ang pagkakaisa at pagmamahalan sa loob ng church na binanggit ni Paul, gaya ng church sa Corinth na kanyang inaalagaan sa pamamagitan ng sulat at turo. Bukod dito, sinasabi rin ni Paul na ang service natin kay God dapat ay sincere at hindi para sa self-interest. Dapat ay ginagawa natin ito ng may puso at may katapatan, hindi para magpakitang tao kundi dahil mahal natin ang Diyos. Everything we do, whether sa family, school, work, or sa community ay dapat maging reflection ng ating faith. Sa pamamagitan ng good works at tamang attitude, makikita ng iba ang goodness ng Diyos sa buhay natin. Kaya't mahalagang ipakita sa action at hindi lang sa salita ang ating pagiging Kristiyano. Paul also reminds us na lahat ng sacrifices at efforts natin para sa Panginoon ay hindi sayang. God prepares a reward for those who remain faithful hanggang dulo. Kaya no matter how hard life gets, we should continue to serve, forgive, love, and obey God's will. Sa ganitong paraan, we give glory to the Lord and show that our faith is real. At sa pamamagitan ng ating buhay na tapat sa Diyos, nagiging inspirasyon tayo sa ibang tao para sila man ay lumapit at sumampalataya kay Jesus. Salamat sa pakikinig, kapatid. Ano ang natutunan mo ngayon? I-comment mo at huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe. Bago tayo magtapos, let us pray for the whole world. Naway ipagkaloob ng Diyos ang peace, love, and salvation sa lahat ng tao at patuloy tayong manatiling faithful hanggang wakas. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami ay lumalapit sa iyo na may pusong mapagpakumbaba at puno ng pasasalamat.
Ikaw ang creator ng langit at lupa, ang source ng aming life, joy, and peace. Ngayon, itinataas namin ang lahat ng aming worries at fears at kinikilala namin na wala kaming magagawa kung wala ka. Linisin mo ang aming puso, baguhin ang aming mind at punuin ng iyong Holy Spirit upang ang aming panalangin ay maging kalugod-lugod sa iyo. Panginoon, itinataas namin ang buong mundo sa mga bansang nakakaranas ng war and conflict, naway maghari ang iyong peace. Sa mga lugar na may hunger, sickness, poverty, and disaster, dalangin namin ang iyong healing at provision. Bigyan mo ng wisdom, integrity at compassion ng mga leaders ng bawat bansa upang mamuno sila ng may justice at love para sa kanilang mga tao. Ama, ipinapanalangin namin ang bawat pamilya. Naway maging tahanan sila ng love, forgiveness at respect. Bigyan mo ng strength ang mga magulang, gabayan ang mga anak, at bigyan ng hope ang mga kabataan upang lumaki silang may takot at tiwala sa iyo. Sa mga pamilya na may division, restore their unity. Sa mga may problema, give them courage. At sa mga may pangangailangan, provide for them abundantly. Panginoon, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, sa aming selfishness, pride at mga maling gawain. Help us to live in holiness and humility. At turuan mo kaming mag-forgive sa iba gaya ng pagpapatawad mo sa amin. Teach us to walk in your ways, to choose righteousness over sin, at ipakita ang aming faith hindi lang sa salita kundi sa action. Ama, alalahanin mo rin ang aming bansa. Naway alisin mo ang corruption, injustice at violence. Bigyan mo ng courage at honesty ang aming mga leaders. Pagpalain mo ang mga workers, teachers, farmers, at lahat ng nagsusumikap para sa kanilang pamilya. Protect the youth from wrong influences at gamitin mo sila bilang future leaders na may integrity at fear of the Lord. Lord, we also pray for those who are suffering. Comfort the brokenhearted, heal the sick, strengthen the weak. At I remind ang mga nag-iisa na hindi mo sila iiwan o pababayaan. Tulungan mo ang mga naliligaw ng landas na bumalik sa iyong truth at love. Panginoon, we also lift up your church around the world. Palakasin mo ang mga pastors, missionaries at lahat ng naglilingkod sa ministry. Provide for their needs, give them courage and boldness at gawin silang living witnesses ng iyong grace and power. Naway maging ilaw kami sa dilim at maging asin ng mundo upang sa pamamagitan ng aming good works ay makilala ng iba ang kabutihan at pag-ibig mo. Sa lahat ng ito, aming panalangin na makilala ka ng buong mundo bilang tanging tunay na Diyos at tagapagligtas sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucrist. May every nation bow before you, at every tongue confess that you are Lord. For I believe in the name of Jesus, amen.